Isang serye ng mga interaktibong learning videos. Pintig ng Ilehiya. Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala. Isang magandang araw mga mag-aaral. Maligayang pagdating muli sa ating klase sa Filipino 9. Handa na ba muli kayong matuto sa ating asignatura? Kung gayon, ating simulan ito sa isang simpleng gawain. Kilalanin natin ang panibagong panitikan na ating pag-uusapan sa linggong ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga gulugulong titik. Handa na ba kayo? Kung handa na, meron kayong 10 segundo upang kilalanin ang ating panitikan. Ang panitikan na ito ay nagpapahayag ng sariling damdamin, kaisipan at karanasan ng tao gamit ang mga taludtod. Ito ay ang pagsasama-sama ng salita sa pinakamabuting kaayusan. 10 segundo upang tukuyin kung anong uri ito ng akdang pampanitikan. Ang oras ay tapos na. Kung tula ang kasagutan mo, napakahusay mo sapagkat yan ang tumpak na kasagutan. Ang tula ay isang pampanitikan na gumagamit ng masining na salita upang ipahayag ang damdamin, karanasan o kaisipan. Ito ay may ritmo at aliw-iw at himig na nagbibigay ng kakaibang ganda sa bawat taludtod. Subukin nga nating sagutin ang katanungang ito. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na kahulugan ng tula? A. Liham na may damdamin. B. Akdang pampanitikan na may masining na salita. C. Balita tungkol sa kasaysayan. O D. Kwento ng isang tao. Kung letrang B ang nasa isip mo, akdang pampanitikan na may masining ang salita, mahusay ka pa rin sapagkat yan ang tamang kasagutan. Binabati ko ang bawat isa sa pagsasakatuparan ng ating mga paunang gawain. Handa na ba kayong mas palalimin pa ang kaalaman ninyo sa tula? Kung handa na, narito ang mga layunin natin para sa ating isang linggong talakayan para sa tula. Naipaliliwanag ang kahulugan ng tula at ilehiya, nakikilala ang mga elemento, katangian, anyo at katutubong tula. Nasusuri ang tema, tauhan, tagpuan at himig ng 3 halimbawang tula. Naiuugnay ang nilalaman ng ilehiya sa karanasan ng mga mag-aaral, natutukoy ang tamang himig, tinig at ekspresyon sa pagbasa ng ilehiya. Nakabubuo at nabibigkas ng wasto ang sariling ilehiya, at naipahahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagsulat at pagbigkas ng ilehiya. Isa pa sa pinakamahalagang layunin para sa pagtatapos ng ating talakayan ay mapaghusay ang inyong kasanayan pagdating sa pagtula. At upang mas maunawaan natin ang tula, kailangan nating kilalanin ang ilang mahalagang bagay patungkol dito. Kabilang narito ang una, ang mga elemento ng tula. Narito ang mga elemento ng tula. Ang sukat, tugma, saknong, kariktan, at talinghaga o tayutay. Una, ang sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, ang salitang kaibigan. Gan. Ito ay may 4 na pantig. Kung gagamitin natin ito sa isang taludtod o matalik kong kaibigan, ang kabuuang pantig nito ay mayroong 8. Mayroon tayong mga uri ng sukat. Una, ang wawaluhin. Halimbawa, o matalik kong kaibigan, ikay lubos na kailangan. Lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Lalabing-animin, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis, ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid.
At ang huli, lalabing maluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Ang mga tulang may 12 at 18 pantig ay may sesura o hati na nangangahulugang saglit na paghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ika-6 na pantig. Ikalawang elemento ng tula, ang saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya o taludtod. Ang couplet, tercets at quatrains ang madalas na ginagamit sa mga tula. Sunod ang tugma. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Luba itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig at indayog. Mga uri ng tugma, tugmaan sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Kapag ang tao sa saya'y nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o 2 magkasunod o salitan. Ikalawa, ang tugmaan sa katinig. Unang lipon, ba, ka, da, ga, pa, sa, ta. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas, nang siya sa sinta ay kinapos palad. Ikalawang lipon ng katinig, ang la, ma, na, nga, ra, wa, ya. Halimbawa, sa pupuang noo ng kaliwang kamay ni hindi matingnan ang sikat ng araw. Ika-4 na elemento ng tula, ang kariktan. Kailangan magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa, imbis na gamitin ang salitang maganda, gamitin na lamang ang salitang marikit. Imbis na gamitin ang salitang mahirap, maaari na lamang gamitin ang salitang dukha o maralita. At ang huli, ang talinghaga o tayutay. Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa, nag-aagaw buhay o kaya naman nagbabanat ng buto. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na ang mga elementong ito ang nagbibigay ng musika, ng ritmo at ng masining na anyo sa isang tula? Tayo naman ay darako sa mga anyo ng tula. Una ay ang malayang taludturan. Ito ay isang tula na isinulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng sumusulat. Ito ay anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ikalawa, ang tradisyonal na tula. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma, at mga salitang may malalalim na kahulugan. Ikatlong anyo ng tula, may sukat na walang tugma, at ika-4, walang sukat na may tugma. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa, alam nyo ba na meron na tayong mga sariling katutubong tula? Ang tula kasi ay isa sa pinakamatandang panitikan sa ating bansa. Kaya't halina ating kilalanin ang mga katutubong tula. Ang Jonah. Ito ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 3 taludtod kada saknong, at may isahang tugmaan. Ang Tanaga, isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada saknong na may isahang tugmaan. At ang Dalit, isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 8 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada saknong at may isahang tugmaan. Tunay ngang napakayaman ng panitikang Pilipino. Naunawaan niyo ba ang ating naging talakayan para sa araw na ito? Kung ganon, maghanda na tayo para subukin ang inyong natutuhan para sa araw na ito. Ilabas ang inyong kwaderno, magtala ng bilang 1 hanggang 10 para sa ating maikling pagsusulit. Para sa panuto ng pagsusulit, basahin at suriing mabuti ang salitang may linya sa bawat bilang. Kung wasto ang ipinahayag, isulat ang salitang tama. Kung hindi naman, isulat ang salitang magpapatama rito. Mayroon lamang kayong 30 segundo sa bawat bilang.
Sa puntong ito, atin nang iwawasto ang mga naging kasagutan ng bawat isa. Sa loob ng 10 segundo, makipagpalitan ng inyong kwaderno sa inyong mga kamag-aral. Lagyan ito ng iwinasto ni, isang mahalagang paalala, maging tapat at magkaroon ng integridad pagdating sa pagwawasto ng kwaderno ng inyong kamag-aral. Mas maiging makakuha ng mababang marka kaysa sa mataas na marka na bunga ng pandaraya. Kung handa na ang bawat isa, narito ang mga kasagutan. Isang malugod na pagbati para sa bawat isa mula kay Ginoong Sadang. Para sa mga nakakuha ng 7 puntos hanggang 10, tunay ngang naunawaan ninyo ang naging pagtalakay natin para sa araw na ito. Para naman sa nakakuha ng 6 na puntos pababa, tiyak na makatutulong ang ating magiging talakayan para sa linggong ito upang mas maunawaan nyo pa ang naging daloy ng pagtalakay natin para sa araw na ito. Muli, pagbati sa bawat isa. Ngayong araw ay tunay na naging mabunga ang ating pagtalakay sapagkat nalaman natin ang kahulugan, mga elemento, katangian, anyo at katutubong uri ng tula. Sa susunod na aralin, tayo ay babasa at susuri ng mga halimbawang tula upang tuklasin ang mas malalim na damdamin at aral na taglay nito. Muli, isang magandang araw sa bawat isa at magkita-kita muli tayo sa susunod na araw. Adios! Pintig ng Ilehiya. Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala.